presidente ka, BBM. Dapat kakampi ka namin, BBM. Putang ina mo. Dapat kakampi mo ang mga Pilipino. Dapat pag may anomalya, may questionable, action ka. So, yun po, no? Narinig nyo naman po, no? Ganun-ganun na lang po kung murahin nila or murahin ng baklang ito yung ating Pangulo. No? At feeling nila, maganda. Maganda yung kanilang mga sinasabi. Alam nyo, mga pre, simula nung naging presidente si Digong, yung pagmumura, alam ko, lahat naman po, no, nakapagmura. Pero, dapat, ilagay natin sa tama. Ako, nagmumura din po ako, pero, dapat nilalagay natin sa tama, no? Oo, hindi yung, basta gusto mo lang magmumura ka. Ang matindi pa nito, presidente pa ng Pilipinas, yung mumurahin mo. Tapos, sasabihin mo, dapat kakampi ka namin. Kakampi naman talaga ng Pangulo yung yung mga Pilipino. Oo. Pero tingnan nyo, kahit anong gawin ng ating mahal na Pangulo para sa ating bansa, para sa mga Pilipino, ikakalabanin pa rin ng mga tungaw na to. Diba? Oo. So, ayan po ngayon, ano, yung bibigyan natin ng reaksyon. Itong mga tungaw. Diba? Oo. Share po natin ang video na to. Grabe, no? Ganun-ganun na lang kumurahin yung ating Pangulo. Anong sabi po ni Dan Fernandez? No? Anong sabi ni Dan Fernandez? Yung mga troll. Oo. Kailangan mapigilan yan. Kasi yung mga nagmumura sa ating Pangulo, nako. Mukhang ako confirmed na po para sa akin lang po ito, ha? Kasi parang nahulaan ko na to dati. Manghuhula kasi ako. Kasi ayon sa future, ito daw po itong si Rosalinda, no? Ay nakita ko dun sa sa Kongreso. At hindi niya mapigilang maiyak doon. Hindi niya mapigilang maiyak. Kaya nga pa, 'di ba, nung nakaraang mga video ko, nagpayo po ako sa mga tungaw na to. Sabi ko, pag pupunta kayong Kongreso, mag-diaper kayo. Diba kasi yung makakaharap nyo dun, mga kongresista na mga nilait-lait nyo. Diba? Si Dan Fernandez nga, tinawag na bold star. At mamaya pa, bibigyan din natin yan ng reaksyon. No? Mag-diaper kayo kasi pag kayo nadiin doon, baka maihi kayo. O at least may diaper kayo, sasaluin ng diaper nyo. At meron pa ang isang congresswoman na nilait po nitong kutong lupa na to. Kasi yung congresswoman na yon medyo mataba siya, and then nilalait po nitong kulangot na to. 'Di ba? Hindi naman po dapat issue yung pagiging mataba ng tao. Dapat nagpo-focus ka sa kung ano yung issue talaga. Pero hindi eh. Dinadamay mo yung katauhan niya. Naku, sarap mong... Medyo mabait lang ako ngayon, ha? Syempre mga pre, no? Bago po tayo mahigop nga lang to. Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon mga pre, meron po tayong dito, Facebook page, Ballpoint Man 2.0. And syempre mga pre, meron din po tayong TikTok. Ayan ha. Huwag niyo po kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. And syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Okay? Subscribe lang po kayo, i-like niyo yung video na to, share this video. At huwag niyong kalimutang i-ring ang notification bell para updated po kayo ha sa mga uploads po natin. So ito na mga pre, no, pakinggan po natin yung sasabihin nitong kutong lupa na to. Dati mga lords, sa panahon ni Tatay Digong, sa panahon ng tatay niyang adik, okay? Sa panahon daw po, dati daw, sa panahon ng tatay niyang adik na bangag, na muntik nang magbenta, or muntik nang gawing probensya yung ating bansa, sabi daw ng tatay niya, na hindi na makatayo ngayon, pag walang tutulong, ang sabi daw po ay,
Nagkakagulo ang congressman, mga kongresista, mga senador, 'di ba? Or kaya hindi sila nagkakasundo sa pagdating sa budget. Tapos maraming in-insert yung mga kongresista na kung ano-ano, 'di ba? Doon sa national budget. Ano ang gagawin ni Tatay Digong? Pag-aaralan niya 'yan, pag-aaralan daw. Bobo. Kung meron siyang mapapala doon, pag-aaralan niya kuno. Pero kung wala siyang, di siya magkakapera doon, no? Bakit niya papakialaman yan? Bakit niya pipirmahan yan? Di ba? Wala siya mapapala eh. Oh. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Yun yung tatay mo. Mukhang pera. Di ba? Oh. Babantaan pa ang mga senador at kongresista. Magbabanta. Na ano? Hindi ko yan pipirma. Hindi ko yan pipirmahan. Hindi ako kikita dyan. Oh. Pero sana kung yung nakalagay dyan sa mga papel na yan, kung medyo magbibenepisyo ang tatay ninyo, mabilis pa ako sa kidlat pumirma. Tapos pag may something... Katulad nung build ni Digong. Hindi naman sana yun, hindi naman po matutuloy yun kung hindi siya makikinabang dun eh. O diba, kitang-kita natin na kinabang po si Digong. Yan mo yung mga pinagawa niyang proyekto ng mga pabahay niya. Hindi po natirhan ngayon. Nabubulok na po. Yung mga tulay umuuga. Pero tingnan nyo naman, napakatibay ng kingdom ni Kibuloy dahil nakinabang yan sa project nitong ni Digong. Diba? Klaro? Nakikinabang sila eh. Numalya at in-insert, diba, vinito niya. Lalo na pag hindi niya alam. Talagang check and balance. Ngayon, Diyos ko, magtanong ka lang sa gobyerno ngayon about dyan sa budget at mga anomalya sa budget. Bigla kang sasabihan, sinisira niyo ang gobyerno. Natural naman. Sinisira niyo yung gobyerno naman talaga. Anong sabi nga ng Pangulo? Fake news kayo. Sinungaling yung tatay nyo. Diba? O sabi nga, kayo na mismo yung may sabi, may tamang proseso naman. May tamang lugar, may tamang forum. O bakit nyo sinusocial media pa? O pwede namang ilaban yan kung totoo talaga yung mga pinagsasabi nyo. Diba? O, pwede sinungaling kayo. Ano pa bang aasahan namin sa mga Duterte? Fake news yung mga yan. Oh. BBM! BBM! Presidente ka, BBM! Dapat kakampi ka namin, BBM! Putang ina mo! O tamo, minura pa po yung Pangulo. Ganon na lang po nila kumurahin yung ating Pangulo. Dahil yun po yung turo ng amo nila. Diba? Nang tatay nilang nag-uulyanin na. K.O. Diba? Ngayon, tama po ba ito? Siyempre, mali. Diba? Kaya Dan Fernandez, Congressman Dan Fernandez, nagpapapansin po ito. Pwede naman sigurong pansinin mo. Diba? Oo. Pansinin mo naman. Kawawa naman kasi. Diba? Malay natin, pagdating niya sa inyo, makaharap kayo, dagdagan pa niya yung mura niya. O di papalakpakan ko na siya. Sabi ko, wow, ang tapang naman. Diba? Tuloy natin. Dapat kakampi mo ang mga Pilipino. Dapat pag may ano... Dapat kakampi mo ang mga Pilipino. Padyakan kita dyan. Gigil na ako sa'yo, ha? Kaya may questionable. Action ka. Hindi yung didepensahan mo. Dapat ikaw ang bobo-sisi. Pero hindi eh. Parang party ka ng anomalya. Uy, tingnan nyo, ha? Parang party daw si PBBM ng anomalya. Nagsabi na nga yung Pangulo, binusisinan niya eh. Tapos papalabasin mo, hindi? Fake news ka na naman. K.O.
Fake news na naman po si Palito. 'Di ba? Alam nyo na. Pangulo, binaboy, minura, inakusahang parte ng anomalya. Maliwanag. Ngayon po, dito naman po tayo sa isang video kay Congressman Dan Fernandez. Okay, pakinggan po natin ito. Sus, Ginoo. Grabing idea to Dan Boldstar. Diba? Walang respeto. Walang respeto sa isang congressman. No? Kung galit ka sa kanya, pwede mo naman tawagin sa pangalan niya eh. 'Di ba? Pero bakit ganun? Hindi naman pelikula 'yan. Hindi pelikula 'yang ginagawa nila diyan sa Kongreso. At unang-una, hindi na siya nag-aartista. Siya ay isang congressman. Tapos, anong tawag mo? Ulitin natin. Ito po yung tawag niya. Sus, Ginoo. Grabing idea to Dan Boldstar. Rinig niyo po? Hayaan niyo pa ba yan? Patawag niyo na yan. Hayaan niyo. Ipapasa ko to sa mga kaibigan natin. Kasi isa po ako sa tumutulong, ha? Isa po ako sa tumutulong na maghanap ng mga fake news na pinapasa natin doon. Hindi ko na i-mention yung pangalan kung kanino natin ipasa. Okay? Isa po ako sa tumutulong. Ngayon, sa tingin nyo, fake news ako, pwede nyo rin ako ipatawag dyan. Ganun lang naman yun eh. Pero ako po, para matulungan po natin yung ating mga kongresista, isa po ako sa tutulong or tumutulong na katulad ng mga video na to na nakita natin ngayon. Isa po ito sa ipapakita natin doon. No? Sa mga tao na yun para kung sa tingin nila may mali sa video, mapapatawag yung nasa video. Ganun po yun. Okay, tuloy natin. At ito, isisave ko to. Lahat ng pinakita kong video dito, pangalawa na to, may pangatlo pa. Okay, ipapasa natin yan. Ipadlock na to ang baaning bayutan eh. Ako si Dato Adlaw. KO! And 72 hours! Mapadlak na imong nong! Yung kulto na si Dato Adlaw, naalala ko tuloy. Ay, nako. Grabe dyan sa Mindanao, ano? Ano kasi, kawawa po yung mga matitino dyan sa Mindanao. Mga kapwa ko, kaibigan dyan. Diba? Ako taga Mindanao din ako eh. Pero, bakit po mas marami po yung kulto sa Mindanao? Bakit? Kasi nandyan po ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Sino? Yung pamilyang Dutae. KO! Kaya naglalabasan yung mga kulto dyan. Diba? Tuloy natin to. Tulong talaga ito sa paglago ng Pilipinas, no? Grabe. Sa kadami-dami ng problema ng Pilipinas, itong si Dan Boldstar, ha? Buisit no? Hindi nag-iisip. Sa kadami-dami... Buisit ka daw, Dan Fernandez, at hindi ka nag-iisip. Ha? Buisit no? Hindi nag-iisip. Sa kadami-dami ng... Sa kadami-dami daw ng problema, bakit sila daw yung pagpupukusan mo? Natural! Kaya nga dumadami yung problema nang dahil sa pagpapakalat nyo ng fake news. Kaya pinupukusan kayo ngayon. Krimen na dapat nyong atupagin. Talagang... Kasi, kung tama naman po si Dan Fernandez, itong mga fake news na mga vlogger-vloggera na to, marami po itong, kumbaga, marami pong nanonood sa kanilang mga kabataan, mga minor. Na halimbawa ganyan, sasabihin mo yung Pangulo, putang ina mo. Tapos si Dan Fernandez, tatawagin mong Boldstar. Tapos yung isa pang congresswoman natin mamaya, nilait-lait. Paano pag makita yon ng mga bata, mga minor na nanonood, na nagkalat dyan sa TikTok, sa YouTube? Paano pag makita nila yon? Gagayahin ka nila. Diba? So hindi maganda yun. Kailangan pigilan po itong mga ganitong klaseng tae. Kasi ito po, no, ang totoong salot
sa ating bansa. Hindi lang po dapat mawala yung account nitong mga to. Dapat makasuhan tong mga to. Wag po ninyong tatantanan itong mga ganitong klaseng naninira sa ating bansa. Oo, alam ko mga kongresista kayo. Hindi na kayo tinatabla ng mga basher. Pero isipin nyo na lang yung mga kabataang mauuto ng mga to. Sila po yung apektado. Diba? So dapat lang talaga puusan to. O tuloy natin. Gagawa-gawa na naman kayo ng mga bersyon nyo ng krimen. Basahin natin itong si Dan Boldstar sa kanyang mga pinagsasasabi. Ayon kay Dan Fernandez, kailangan nang ma-regulate at mabigyan ng accountability ang mga organisadong grupo na walang ibang ginawa kundi banatan ng mga maling impormasyon ang kanilang mga kalaban sa politika. Dapat maging crime ang troll farms. Huh? Huh? Yun na yung sagot niya dahil lutang po. Yun na yun. Ang sagot ng baklang inutil, yun na po. Dahil lutang. Naku, Dan Boldstar, mauuna yung presidente. Kasi pansinin niyo yung page ng presidente. Ang dami do mga page at saka mga taong halata mo talagang trolls. Oh. Kung pagpalagay natin yung nandun sa page ng Pangulong Bongbong Marcos ay trolls, pagbibigyan kita. Okay? Pagpalagay natin, trolls yung mga yon na nandun sa page ng Pangulo. Siniraan ba nila ang Pangulo? May nanira ba dun sa Pangulo? Di ba wala? Wala. Halos makikita mo dun, normal comment lang. Diba? Pero pag trolls ng DDS, ano pong nangyayari? Minumura yung Pangulo. Kung ano-anong mura na pinaggagawa sa ating Pangulo, sa mga kongresista natin. Diba? Yun yung kaibahan ng DDS at saka sa sinasabi mong trolls na nandyan sa page ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagigets mo? Gets mo? Bobo ka. Eh, hindi mo magigets. Ano kasi, puro ka lang tsupa. Animal ka. Patay Dan Boldstar. Mauuna ang presidente. Krimen pala yun. Bobo mo. Grabe, no? Grabe mag-isip mga DDS, ano? Bobo talaga. Oh. Ito po, Congressman Dan Fernandez. Kailangan pag napatawag niyo po ito, ipaulit niyo sa kanya yung mga pinagsasabi niya dito sa video na to. Unang-una, tinawag kang Boldstar. Okay? Paulit mo sa kanya yun dun. Pangalawa, ipaulit mo sa kanya yung pagmumura niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Paulit mo. Pangatlo, yung tawagin kayong bobo, tawagin kang bobo, ipaulit mo. Iwan ko lang kung masabi pa niya yun. Oh. Diba? Huwag mo na. Sa bagay, si Dan Fernandez, si Congressman Dan Fernandez, pag nagsasalita, marami ng ano dyan natutrauma eh. Diba? Hindi naman tinatakot, pero pag fake news talaga, matatakot yan kasi guilty eh. Yung iba natutrauma na. Halos di na mabuka yung bunganga. Putang ina nyo, maraming mga krimen ngayon ang kailangan yung atupagin. Maraming mga ginagahas sa left and right Dan Boldstar. Hayaan mo muna yung ginagahasa kasi yung amo ng gagahasa nakulong na. Kayo naman muna yung pupukusan. Tsaka na yung nagagahasa, putang ina. Mabait ako ngayon eh. Ayoko magmuray eh. Diba? Hayaan mo muna, kulong na yung amon yung isa eh. Na maliit naman yung titi. Tira pa ng tira. Oh. Maraming mga innocent. Oh, maraming mga inosenteng ginahasa nga eh. Ng amo nyo. At ni Mang Kanor. Diba? Eh si Mang Kanor ngayon, pag-gala-gala pa. Hindi na nga makatayo si Mang Kanor ngayon eh. Oh. Diba? Namamatay dahil sa mga adik.
at mga masasamang loob, Dan Oh, Bold dahil sa mga addict na katulad ng amo mo. Oh. Star. Tapos yan ang krimen na ipapaimbestigahan mo, yung troll farms. Buisit ka talaga no? Oh. Buisit ka daw. Senator tuloy. Sorry. Congressman Dan Fernandez. Tandaan niyo po yung mga words na yan, ha? Oo, huwag niyong kakalimutan yan. Pero, ito po, itong 3 video na ito ay, ibibigay ko po ito sa isang tao, no? Para matingnan po nila kung talaga bang may paninira dito, di ba? Ay, may papatawag yung tao. Posibleng mapatawag. Okay? Kasi tulungan po natin yung mga kongresista natin. No? Itong tulong po natin na ito, simple lang naman po ito para sa akin. Wala po itong kapalit. Gusto ko lang, matulungan yung mga kongresista natin. Kaya nga po, dapat po tayo nagtutulungan. Hindi nagsisiraan. Kaso sila naninira eh. Di tulungan natin yung gumagawa ng tama. Diba? Ganun lang yun. Ito pa yung isang video, panoorin po natin ito. Ito. Manlalait po siya dito ng isang congresswoman. Okay? Panoorin po natin. Ang lalaitin niya po dito ay si Kong Pam Zamora. Oo. Yan po yung lalaitin niya dito. So, pakinggan po natin. Mga Lods, may pumalit na kay Kim Chu. Tama, may pumalit na daw kay Kim Chu. Tapos? Para lang yan, gumawa ka ng schoolwork. Pagka inuumpisahan mo yan, nag-iiwan ka pa ng blanco. Pero pagdating mo na, pag sinubmit mo na yan sa teacher, syempre, wala kang sinusumiting may kahit anong blanco. Tama, di ba? Kasi sa classroom, may batas. Tama. Sa classroom, may batas naman talaga. Oo. Katulad mo, panay paninira yung ginagawa mo sa gobyerno. Panay pagbanat, panay pagmura. Oo. Malay mo, 'di ba? Makulong ka. Kasi sa kulungan, may batas din. K.O. 'Di ba? May batas sa kulungan na sinusunod. Mali na eh. Hindi na sakop ng freedom of expression yan eh. Freedom of speech yung mga sinasabi mo eh. Hindi na. May halo na kasing paninira. K.O. Diba? Tuloy natin to. Ay, Diyos ko. Ang taba ng utak mo, ating. Sing taba mo. Tama, nalalait na. Nalalait na po. Yung physical na anyo ni Congresswoman Pami or Pam Zamora. Diba? Pinapansin niya, may panlalait. Diyos ko, anong rason yan? Ang tanong nga dito, ating, sino ba ang nag-fill in the blanks? Ang bobobo nyo naman. Of course, pagdating sa GAA, kompleto na talaga yan. Pero ang tanong kasi dito, ating, sino ang nag-fill in doon? Hay, Diyos ko, mahirap ba yan intindihin? Ganyan. Natanungin pa niya kung sino. Pagbasihan po natin yung sinabi ng Pangulo. Hindi po tayo, alam mo kung wala sana kayong bahid ng ka-fake newsan, posible ang mga Pilipino makinig sa inyo. Pero, halos sa araw-araw ninyong mga content, fake news. Eto yung Pangulo. Eto kayo ng mga fake news. Alam nga naman, paniwalaan kayo, may bahid na kayo ng dumi. Ito kami sa matino. Mga bobo kayo eh. Yan talaga ang mangyayari mga Lods, no? Kung ang kolesterol ay pumunta sa utak. Di ba ang Tamo, ha? Tingnan nyo. Kolesterol, dapat sa dugo lang yan eh. Pero yun sa kanya, pumunta sa utak. Wala. Hindi naman siya talagang natatawa eh. Pinilit lang. So, good luck. Good luck, boy. Pag nakulong ka dyan sa kongreso, wala kang matsuchupa doon. Ha? K.O. Walang lalaki doon. Ha? Tsaga-tsaga ka kasi yung iba nga dyan nakukulong 1 buwan eh. Pag napatunayang
mali-mali yung ano mo, yung mga sagot mo sa kanila dahil sinungaling ka at may paninira ka talaga, makakatikim ka doon ng kulong. Oh, 1 month. Minsan, extend pa 1 month again. Paano yun? Di ka makakapag-live doon. Di ka makakapag-vlog doon. Bawal yun. Diba? So, ayun po, no, yung ating video ngayon. At salamat po sa mga nag-share ng ating video. So, anyway, bago po tayo magtapos sa ating video, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. And syempre, meron din po tayong TikTok. Huwag kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Same lang po yung pangalan, Ballpoint Man 2.0. Okay? Syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. O, diba? O, para updated po kayo sa mga uploads natin. At i-like nyo na ang video na to. Like. Inuulit-ulit ko yan. Okay? At sa mga bago nating subscriber dyan, maraming salamat po. Okay? So, yun lang muna. Kita-kits po tayo sa susunod na video.